Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya nga ng inaasahan, lumakas pa ang bagyong Julian at patuloy pa po ang paglakas nito. Kung mapapansin nyo, itong ating satellite image, yan, sundan nyo yung ating cursor, mas nagiging symmetrical na po siya or mas nagiging bilog na po yung structure nitong ating bagyo. Bukod pa dyan, nag-develop na po ito ng kanyang mata or eye o yung ating malalakas na hangin na nasa gitna mismo ng bagyo. So nagkakaroon na po yan ng tinatawag nating eye wall. Ang bagyong Julian po ay may lakas na hangin na nasa around 120 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 135 kilometers per hour. Ayon po yan sa Pag-asa. Ito po ay mabagal na kumikilos pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Again, ito pong mga panglabas na kaulapan ng bagyong Julian ay nagdadala po ng mga malawakang pag-ulan. Particularly dito sa itaas na bahagi ng Northern Luzon at papunta rin po yan dito sa extreme Northern Luzon. Samantalang ramdam din po ang mga pabugso-bugsong hangin ng bagyong Julian. Dito po malayo sa gitna ng bagyo, dito po sa ilang areas ng Luzon, aabot pa yan hanggang dito sa southern portion ng Luzon, yan po ang areas ng Bicol region at ilang bahagi ng Mindoro at ito nga po, itaas na bahagi po yan ng Mimaropa. Again, dahil nga kumikilos na paangat, itong bagyong Julian, mas nababawasan na po yung epekto ng high pressure area dito at yung tinatawag nga nating vertical wind shear o yung naghihinder o pumipigil sa paghina ng bagyo. Yan po yung hangin sa mataas na bahagi ng ating atmosphere na bumabangga sa bagyo. Kaya nagiging symmetrical din po itong bagyo natin dahil nga nababawasan yung epekto ng kanyang vertical wind shear. Maliban dyan, dahil pa rin sa mainit na temperatura ng ating karagatan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, aasahan pa rin po natin ang patuloy na paglakas nitong bagyong Julian. So, narito po muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Julian. Ang bagyong Julian po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 275 kilometers east o silangang bahagi ng Kalayaan, Cagayan. Nandito po yan sa dagat. Kung mapapansin nyo dito sa forecast track ng Pag-asa, meron na tayong maliit na color red. Yan po yung ating at least typhoon force winds. Dahil nga nasa typhoon na po ito pong bagyong Julian. At inaasahan pa natin na mas lalawak pa po yung kulay pula na yan habang lumalakas pa itong bagyong Julian. Ito namang ating nakikitang color orange or yellow ay nasa around 39 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yan po yung ating at least tropical storm winds. Yan po yung sakop ng malalakas na hangin na directly associated dito sa bagyong Julian. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Julian po ay may radius na nasa around 490 kilometers. Yan po yung ating extent ng radius niyan mula sa gitna hanggang sa kanyang panglabas na kaulapan o yung ating malalakas na hangin na nasa labas ng bagyong Julian. So base dito, patuloy na kikilos pa west-northwest ang bagyong Julian patungo dito sa pagitan ng Batanes at ito pong areas ng Babuyan. Yan po ay mananatiling nasa typhoon category habang bumabaybay po dito sa ating area ng extreme Northern Luzon at patungo dito sa may area ng Taiwan sa darating na Tuesday or Wednesday. Posibleng sa Wednesday or Thursday, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, hindi pa rin po natin inalis ang possibility na maging super typhoon itong bagyong Julian habang tumatawid dito sa karagatan sa itaas na bahagi ng ating bansa. Base rin dito, posible pang magtagal ang bagyong Julian sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility in at least 4 days. Para sa lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, silipin muli natin itong satellite animation para sa epekto ng bagyong Julian sa ating bansa. Kung mapapansin nyo, dito po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kasama po dyan ang ilang areas ng Mimaropa, relatively clear po ang weather natin dyan. Generally, fair weather po tayo dyan dahil malayo po dyan ang mismong gitna nitong bagyong Julian. So, nakakaasa po tayo ng maliwalas na panahon dyan. Pero kung may mga pag-ulan po tayo dyan, yan po ay wala nang kinalaman sa bagyong Julian. Yan po ay mga isolated lamang na pag-ulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Dito po sa Bicol region, meron tayong medyo mas maulap na panahon dyan. Pero generally, fair weather din po tayo dyan, maliban lang sa mga breezy hanggang gusty conditions dahil naman sa inflow ng hangin na papunta dito sa gitna o center ng bagyong Julian. Again, ito pong areas ng Calabarzon, generally maulap din po ang panahon natin dyan at possible din yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Pero less rains po tayo dyan compared dito sa northern parts ng Luzon. Nagpapakita rin po ang araw sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila, maging dito sa area ng Zambales at Bataan. Pero minsan, nagiging maulap po ang panahon natin. At yun nga, meron din tayong breezy conditions dahil sa inflow ng hangin na hinihila nitong bagyong Julian. Again, hindi na po natin sinasabing habagat dahil nga sa mismong pinanggagalingan nito. Ito po ay nanggagaling sa mga high pressure area sa itaas na bahagi
ng China. So, relatively less po ang moisture niyan. Kaya, kung mapapansin nyo, hindi singlala ng epekto nitong mga nakaraang habagat episodes yung inflow ng hangin papunta dito sa bagyong Julian. Again, maliban dyan, yung area of concern natin is nandito nga sa hilagang bahagi ng Luzon. Patuloy po tayong makakaranas ng maulap na panahon, maulang panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Lalong-lalo na po dito sa mga areas ng Cagayan, kasama po dyan ang Ilocos Norte, Abra, Apayao, mga kabundukan ng Cordillera, kasama na rin po dyan itong natitirang bahagi ng Ilocos Region, yan po areas ng La Union at Pangasinan, maging dito sa area ng Aurora, Isabela, kasama na rin po dyan ang Quirino. So less rains po tayo kung mas malayo po tayo ng bahagya dito sa area ng gitna ng bagyo. Pero again, ang area of concern natin sa ngayon is etong northern tip ng Northern Luzon, kasama na po yung mga kabundukan dyan, and ito pong area ng extreme Northern Luzon dahil dyan po patungo itong gitna o center ng bagyong Julian in the next few days pa. Ipapatuloy po ang ganitong klaseng panahon in the next few days habang tumatawid itong bagyong Julian dito sa pagitan ng extreme Northern Luzon patungo dyan sa area ng Taiwan. Mamaya antabayan ng pumuli ang pagtalakay natin para dito sa Typhoon Julian. Muli, ito po ang inyong weather tito mula sa Ilocos Norte para sa Philippine Weather Trivia.